Yes, good afternoon mga ka-SP. So eto ngayon, merong nagba-viral na hinuhuli ng MMDA yung isang driver or operator or may-ari ng isang tama raw na pick-up. Okay, so wala eh, may nag-mention na naman, no? Ako nananahimik eh, pero hindi, hayaan nyo na. Magbibigay lang tayo ng konting reaction video rito, no? Dahil nga binanggit niya, may nag-mention sa akin yan pero hindi ko na ni-screenshot. Basta, yun na yun. Ngayon, eto ngayon, yung may mga pick up na ganyan, yung mga Tamaraw FX, medyo maalerto na kayo ngayon dyan sa nangyari na yan. Tandaan ninyo, no? Ako meron din akong pick up. Para sa aking pananaw, bakit pa ako bumili ng pick up? Ito po ay gamit kasi sa pang negosyo. Alam niyo naman, merong Powerlag Auto Shop, Powerlag Insurance, and Majesty Driving School. So, pinangkakargahan ko siya ng mga pyesa sa aking auto repair shop. Okay? Yung iba, ano ba? Bakit siya ba bumili ng pick-up? Kagaya ko rin ba? Dahil gaya ng mga ginagamit nyo sa pangnegosyo nyo? Di ba? Or, gagamitin nyo pangnegosyo? Naget nyo? Meron akong pick-up, bumili ako dahil gagamitin ko sa sarili kong negosyo. Etong isang pick-up na to, bumili ka ba na pangnegosyo para maningil? Yan, magkakaiba po yan. Sana ma-realize nyo, no? Yung mga bumili ng pick-up dyan, medyo damay-damay po kayo dyan. Baka mamaya kayo'y bumili ng ganyang Tamaraw FX pang negosyo para maningil kayo. Ako, bumili ako ng pick-up ko, pang negosyo ko, para sa sarili kong negosyo. Okay? Kaya dyan po nagkalituhan yan. Doon sa enforcer na yan, natural, may nakitang karga. So medyo, ano ba yan? Ano ba yung dala mo? Ngayon, advice ko lang dun sa nag-post, Sir, medyo patunayan mo yan. Pagka pinatulan na ng opisina ng MMDA yan, magtatanong ang MMDA dyan. O sige, ano yung karga mo? Ano yung negosyo mo? Kailangan i-prove mo po yan. No? Ito po yung aking advice lang, na bilang isang may-ari ng driving school. At ako rin po ay dyan na tumanda sa transport business, kahit na itanong niyo yan kung kani-kanino dyan, at saka syempre, ang tatay ko at ang mga kapatid ko ay LTO, no? So hindi ko yan pinagmamalaki, pero sinasabi ko lang sa inyo, nilalaliman ko yung nangyari na yan. Isipin nyo ng malalim. Damay-damay po ngayon yan. For example, meron ako nakitang isang vlogger, bumili ng ganyan. Pinanre-rent yan, no? Pinandi-deliver ng isang mga motorcycle for rent. So, medyo delikado din yan. Kailangan po yan. So, ibig sabihin, naniningil ka. No? Meron din naman akong isang nakitang vlogger na ang negosyo ay tubigan. So, yun, tingin ko, hindi siya bumili para ipamparent yung Tamaraw na yun. Pwedeng kargahan ng mga tubig. So yun, ligtas po yun sa mga traffic enforcer. Hindi ka mahuhuli kasi binili mo yun, pang personal yung negosyo yun. Pero itong pick-up na ito, bumili ka, no, para ipang-parent mo or para pagkakitaan. Delikado po yan. Kaya dyan nagkakaroon ng hanapan na not for hire, lagyan mo, no? At for hire, dapat yan, meron kang mga case number dun sa LTFRB. Okay? Sana nakuha nyo po yung point ko, ha. Hindi ko sinasabing mali ang enforcer at mali yung may-ari nung Tamaraw na yan. Pinag-iisip ko lang kayo na damay-damay yan sa lahat ng bumili ng mga Tamaraw na ganyan na pinagkakakitaan nyo. Pwede na po kayong sitahin ngayon dyan ng mga enforcer at imbestigahan din. Kung talagang halimbawa, tinuluyan ka ng enforcer, i-prove mo ngayon na hindi yun, negosyo ko yan, yung mga nakasakay na yan. O, ipuprove mo po yun, na yung mga produkto na yan ay negosyo mo. Okay? Sana nag-get nyo ang ibig sabihin, at may natututunan kayo. Sige po, maraming po salamat.